man ta nga magtindog de. Di gakalipay ako sa Ginoo nga ari kita subong sa aton nga promised land. Sa pila ka tuig nga aton nga panglugayawan sa pagpangita sang duog kung sa diin makaupod kita simba sa aton nga Dios nga may ara sang permanente nga lugar at last ginhatag sang Dios sa aton. Hindi ko magpadugay, masugod ako sa aton nga mensahe subong adlaw. What makes your heart to feel happy? Ano gid bala ang naga-cause sang imo nga tagipusoon nga magkalipay ini? Siguro sa mga empleyado, mahambal guro naton nga ati kung Disyembre may may 13th month. Ang iba naman, ang 13th month, amo man ang naghatag sa ila mismo sang kasubo. Kay pagbato nila, dula dayon. So, what makes your heart to feel happy? Ang theme naton subong nga December, amo ang A Season of Hope. A Season of Hope. Ang Christmas nga season ini sang paglaom sa aton tanan. Because ang aton nga Ginoo nagkari sa aton kag naghatag sa aton sang paglaom nga matudtuod. Now, gamiton naton ang word nga hope sa sini nga month of December kag isa-isahon naton kung ano ini ang iya nga meaning. Ang letter H, ang iya nga meaning happy. Butsilingon, kung ikaw nagalaom, may ara kagid sa imo tagipusoon sang kalipay. Nantawa bala ang taho nga puno sang paglaom. Kami ara na saya kalipay sa tagipusoon. Kung may paglaom ikaw, sigurado may kalipay ikaw. Letter O, overcome. Ang mga nagalaom, nagadaok ni sila sa ilang mga kabudlayan. Letter P, ang nagalaom may ara sang kalinong sa ila tagipusoon. Bisan ano pada nga gamo sa sulod mo ya, may ara kaya sang kalinong. And letter E, ang tudtuod nga paglaom, kag nagalaom, naga-expectar nga magaabot ini ang iya ginalauman. So kadto kita subong sa letter H. Ang nagalaom may ara sang kalipay. Amuning aton subong nga tun-an. Happy or happiness. Basaw naton liwat ang pulong sang Dios. Ako na lang magabasa. Luke chapter 2 verse 10 and 11. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Kabalo kamo, ang birth of Christ brings hope and joy to every God's children. Kulang tawon mo ang background sini, ang mga kabataan sang Dios or ang Israel, they were under the colony of Roman Empire. May ara sila matuod sang hari, pero ang ilang hari, ara naman sa idalom sang pagpangulo ni Caesar. Ara sila sa idalom sang Roman Empire. Wala sila sang freedom nga ila. Gani, pagbalita ini sang anghel sa kay Mary o kung sa mga taho nga natungdan, dako nga kalipay ang ila nabaton. Kay may ara sila sang manluluwas. Naging promesa, dugay-dugay na sa Old Testament. Bago siya na mga muyo kita anay. Amay namon nga langit nun, we thank you Lord. Nga sa sini Ginoo nga tion, makatuon kami kung paano kami maglaom
sa amon kabuhi kag sitwasyon subong. Lord, we know nga tagsa-tagsa sa amon, sari-sari ang ginaatubang namon nga problema. Kung hindi kapigaduhon, relasyon sa pamilya. Kung hindi masakit, mga kinawad-on. And Lord, ikaw lang gid ang nakahibalo kag nakainsyente sang amon Ginoo ginaagyan subong. Gani Lord, gabay pa nga ang imo nga pulong maga-feed sa amon subong sang matudtuod nga paglaom nga masapwan namon sa amon Ginoong Hesukristo. Tagay kami Ginoo sang kalipay sa sini Ginoo nga mga tinion. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang title sang aton nga mensahe subong nga adlaw, The Birth of True Happiness. The birth of true happiness. Ang pagkabunag sang matudtuod nga kalipay. So part 1 ini sang aton nga series, A Season of Hope. Nga abala may ara kita sang matudtuod nga kalipay, kag nga kinanglan naton nga mga anak sang Dios magkalipay. Number 1 point naton, bangod ini kay ginpaboran kita sang aton nga Dios. Sa nagligad nga Domingo, amo maning aton nga topic, nga kita ginpaboran sang aton nga Dios. So gin-explain man to, favor means grace, grasya, o kun pabor sang aton nga Ginoo. Madamo nga mga tao, hindi sila ka pangalipay, kay matsyag nila, di malas sila nga taho. Pero kung naintindihan nila sang matudtuod, nga kung ano ang Dios maghatag sang iya pabor sa aton, ina nga taho makaangkon sang matudtuod nga kalipay. Basahon ta bala ang ginhambalya diri kay Mary sa may Luke chapter 1 verse 28. Siling sang angel kay Mary, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Sila nga, Mary, grabe ang pagpabor sa imo sang aton nga Dios. Bulahan ikaw sa iban nga mga babae. Kangay ni Maria, wala bala ikaw kabalo, wala bala kita kabalo, nga kita man ginpaboran sang Dios. Kulang tawon mo, si Maria, ordinaryo malang ni nga babae. Kaangay ninyo dira subong. Verse number 46, sang ginhambal ini kay Mary, siling ni Mary, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. You see, bangod kay naintindihan ni Maria kung paano siya ginpaboran sang Dios, digto na nagsugod ang iya nga pangalipay sa Dios. Ang iban sa aton, hindi kabalo mangalipay because ang aton kalipay wala tagin angot sa aton nga Dios kag manluluwas. Si Maria ya atuto ang iya nga kalipay sa iya Dios kag manluluwas. Amo na nga may ginhambal man si Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Nahangpan ni Maria, naging paboran siya sang Dios. Verse 48, for he had regarded the low estate of his handmaiden. Siling ni Mary, baw, grabe ang pabor sang Dios sa akon. Ginsapakya ang manubo nga alagad niya. Sa aton bi, nga sapakon kita sang Dios. Kadto ka bala sa City Hall, kag maagyan mo si Mayor Treñas, kag hindi iya kapag sapakon, malain buot mo? Malain buot mo or hindi? Iban sa inyo, hindi malain buot, kaya nga man, hindi ka man kilala sang Mayor. Ikaw lang nakakilala sa iya, pero siya hindi kakilala sa imo. Pero ang Diyos, magsapak sa aton, magpabor sa aton, grabe na iya. Kag amo ni ang na-appreciate ni Maria. Sila niya,
for he hath regarded the low estate. Ginsapakya ang manubo niya nga sulugoon. For he that is mighty hath done to me great things. Ang grabe, ang makagagahom. Naghimo sa akon sang dako, kagrabe nga mga butang. Lantawan niyo bala nga agin paboran kita sang Dios. Lantawan niyo ang Christmas, Matthew chapter 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Now si Jesus Christ, may ginhalinan nga linyada. Gintrace ni Matthew, si Jesus naghalin kay David. Now, sino si David? Kabalo kita nga siya isa kahari. Pero ano bala ang record ni David? Di bala siya ini ang nagpapatay sang bana ni Bathsheba? Di bala si David man to ang nag-commit sang adultery? Nga na-include saya sa linyada ni Jesus Christ. Sino sa Abraham? Di ba sa Abraham nagbinutik man to? Sila niya sa hari, sila niya, hindi ko ni asawa. Utod ko ni sa. Kinakulbaan sa nga patyon sa. Amo man naka-wicked sa Abraham. Look at verse number 2. Abraham begat Isaac. Isaac begat Jacob. Jacob begat Judas and his brethren. Sino si Jacob? Ano gani meaning sang word nga Jacob? Di bala dayaon, manugpalapaw, supplanter? Tinga ari na di sa linyada ni Jesus. Verse 3, Judas begat Pares, Zara of Tamar, and Pares begat Ezrom, Ezrom begat Aram. Kilala niyo si Tamar? Si Tamar, amo ang asawa sang bata ni Judah. Karon napatay ang bata ni Judah, si Tamar nagpakuno-kuno nga prostitute sa kilid sang dalan. Kag gingamit siya sang iya father-in-law nga mo si Judah. You see kung ano ka wicked ini nga mga taho, pero nga aari na di sila. Sa linyada ni Jesus, verse 4, Aram bigat Aminadab, Aminadab bigat Nason, Nason bigat Salmon, Salmon bigat Bus of Rahab, and Bus bigat Obed of Ruth, Obed bigat Jesse. Kilala niyo si Rahab or si Rahab? Anong pagkilala niyo sa iya? Hasta subong ara gyapon ang marka ni Rahab sa aton. Harlot ini nga babae sa siyudad sang Jericho. Nga ari na di saya. Kilala niyo si Ruth? Moabites, hindi ni saya Hudiyo. Pero nga ari na di sa. Verse 6, and Jesse begat David the king begat Solomon on her that had been the wife of Urias. Nga ari na diri si Bathsheba. You see? Ang gingamit sang Dios mga taho nga makasasala. Matingala kita nga amuni ang gingamit sang Dios. It is because ang aton nga Dios nagpabor sa aton tanan. Bisan kita makasasala. Amuning meaning sang Christmas. 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Amo na nga kita naluwas sa grasya. Grace, pabor sang aton Ginoo. Ang meaning sang grace, something you don't deserve but is given to you. Ina balang hindi ikaw deserving, hindi ikaw takos nga magbaton sina, pero ginhatag sa imo nga libre. That's grace.
Amo man inang ginhambal sang Ephesians, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Bugay ini sang Dios sa aton. Pabor ini sang Dios sa aton. Panumduman niyo, abi, kung ano ang ginpabor sang Dios sa inyo. Kung ako magpanumdum, nantawan yung church building naton, wala pa ni ginapabugal. Because kabalo ko nga we are unworthy sa sininga bagay. Yung ginahambal ko ni sa inyo para maintindihan naton nga do ano ini kadako nga pabor sang Dios sa aton. Nantawan niyo ang tiles. Sino makasarang magbakal sini? Nantawan niyo ang aton nga glass, ang aton nga ceilings, ang aton nga lights kung pila na iya bili. Wala ta na ginasugid, pero imaginable ang bilis ang pinta, ang bilis ang pulpit, ang stainless nga signage, ang mga decorative stones, ang aircon. Wow! Nga ginhatag ni sang Dios sa aton. Kung imaginon ta, we are unworthy sa pagbaton sini. Ako nagatindog ko diri subong sa inyo, mahambal ko sa inyo tanan, di ko takos. Magbaton sini, kag magtindog sa sini nga pulpito. Pabor sang Dios ang ginhatag sa aton. Mahambala ng iban, I think kay ginbuligan sila sang kano. Nantawan niyo, kung may mga kano, no? Nantawan niyo ba lang itsura sa mga kano? Aring mga kano nga naghatag, nagabaligya-utan. Amo na silang mga kano nga nagbulig. Nagabaligya-utan dira sa may Kalumpang, sa may San Juan. Ang iban siman, ang iban ultimo nga negosyante. Amo na sila nga mga kano nga nagbulig sa aton. Hindi sila kapatibo, hindi pwede nga wala kano. Sagi kita bilib sa kano. Tutod lang, kadamo sa mga kano nga, excuse me sa sinang word, mga bulayog. Sagi kita bilib sa mga kano, iban sa ilag, patalang sa aton tudlo. Nga hindi tiya masarangan, i-bless ang Diyos kung kita lang ya, nagapangalagad sa iya. Pabor niya sang Diyos sa aton nga ginhatag, amo na nga halungan taman ang pabor sang Ginoo. Isipon talang bala ang blessing sang Dios. Di bala may kanta? When you look at others with their lands and golds, think that Christ hath promised you His wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven, nor your home on high. Count your blessings. Si Sister Anin, nakapasar sa board exam. Wow! Amen! Praise the Lord! Ano gid alam-alam gito sa? Ano? Ikaw gito ang first, di na sa? Ikaw gito ang pinakataas sa inyong score? Pabor sang Dios. Pwede man to nga hindi siya kapasar. Pero lang tawa balang ginhatag sang Dios sa aton. Do hindi kita kapati nga ginhatag ya ini sa aton. Kag tani magaresulta ini sa pagdayaw sa aton nga Ginoo. Nanamian ko ni balasang sining nga kanta, In Christ Alone Will I Glory, sang ginkanta ni, ginsulat ni Brian Littrell. Sila niya, In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. Pwede kong man ipadayaw ang mga gindaog ko nga away, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but these trophies could not equal to the grace by which I stand. Ano man kadako sa nga aton na angkon sa kabuhi,
kag nalambot. Mga utod, hindi ini makalabaw sang kaluwasan kag bugay sang Dios nga nabaton naton. Amen? May mas dako pa bala sa grasya sang Dios nga nabaton ninyo? Wala na. Amo na ang pinakadako, ang bugay sang Dios nga kaluwasan nga nabaton naton. Pero sa sina nga verses, ginaabusaran naton kun kaisa. Kaya abi naton nag-stop lang dira hasta sa may verse number 9. For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. May sugpon gali. We are His workmanship. Ginluwas kita sang Dios sa iyang nga bugay, kay may plano siya sa aton. Kita ang iya binuhatan paagi kay Kristo Jesus unto good works. Ang plano gali sang Dios nga ginluwas siya kita bisan unworthy kita, kay gusto ya nga maghimo kita sang maayo nga buhat. Bulwaton sang aton nga Dios, which God hath before ordained that we should walk in them. Plano giniya sang Dios halin pa sang una nga amuni ang aton igakabuhi. Nga mag-ubra kita sang maayo, mag-ubra kita sang iya nga buluhaton, kag mga buhi kita according sa iya nga kabubuton. Do kaangay sang ini nga babae nga sa sini nga time worthy na siya nga habuyon sang bato kag patyon. Pero mayo lang kay ara si Jesus. Ginpamangkot nila si Jesus kung ano ang maayo himuon sa sini nga babae nga nadakpan nga nag-commit sang adultery. So kabalo naman kamo sa ginhambal ni Jesus, siling ni Jesus, kung sino sa inyo dira ang wala sing sala, siya una haboy sang bato. Amat-amat nagpinalagyo ang mga accusers, and then siling ni Jesus sa babae, you go, and sin no more. Bangod kay gingrasyahan ko ikaw, hindi ka na magpakasala pa. So we should be happy bangod sang pabor sang Dios sa aton. Kag hindi taman pag-usikan ang grasya sang aton Ginoo. Ikaduha, you should be happy because ginhimo kita sang Dios nga iya forerunner. Forerunner means messenger of God. Nantawan niyo bala sa Luke chapter 1, si John the Baptist. Kapasunod ining istorya. Verse number 41, it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, sang ginsugid sa iya ni Maria kay Elizabeth, balan mo si Elizabeth gabusong 6 months sa kay John the Baptist. Excited si Mary, magbalita sa iya, nga ginabusong yaman ang manluluwas ang kalibutan. Nung karon pagbati ni Elizabeth, nga ginabusong niya si John the Baptist, nabatian man sang bata sa iyang atyan, fetus pa lang, 6-month-old, si John the Baptist. When Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Nalipay si John the Baptist. Grabe iya kalipay, nagtumbo siya. Verse 44, for lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ear, the babe leaped in my womb for joy. Makon mo, way patuya buot si John the Baptist, pero sang nabatian niya to siguro, nga maabot na ang Kristo, ang manluluwas sa kalibutan, pupirtiya kalipay. Kay nga aman, kay kabalo si John ngang iya purpose nga anataho siya is to prepare the way of the Lord.
You see? Anong prepare of the way of the Lord? To introduce to the whole world the most important person in the universe. Amo na iya trabaho ni John the Baptist. Amo lang na, no wonder, after niya ginbaptize si Jesus, after niya ginsugid sa Israel, behold the Lamb of God, dugay-dugay, ginpriso siya, and then napatay na sa dayon. Nahimo yan na yang iyang misyon sa kabuhi. Nga mangin forerunner ni Jesus Christ. Hindi ta bala malipay nga may ara kita sang silbi o kon purpose sa ginharian sang Dios. May mensahe kita nga dapat isugid sa iban, kaginsugo kita sang aton nga manunuga sa amuni nga trabaho. May mensahe kita. Ang pamangkot, ano imo nga mensahe? Sige sa aton, ano subong nga mensahe ang ginahatag ta sa kalibutan? Ang mensahe kung sinuto ang pinaka-siksi sa Miss Universe? O kung ang mensahe nga si Katniel nagbulagay na? Hindi bala? Excited tayaton, uy si Katniel baw. Grabe, i-pray tagid na sila. Buka kaluluoy, kay 11 years nagbulagay pa. Iban ga prayer request? Grabe, nasubuan kita. Ano gidabi ang mensahe naton? Honestly, ang ako yang nga taho, introvert ako. Mahuluyahaon gid ko ya katama. Si Tita Glo, kilala gid ko ni. Hindi pa kami Christian ni Brother Steve. Gahampang lang ko na basketball, pero kung patindogon mo ko sa tunga kag pahambalon, hindi gid ko na iya gusto. Way labot nga, kulang patudlo ko, matindog pa ko sa tunga, siling ko kadlawan ko na iya sa mga tao. Weakness ko gina nga maghambal, kag magtindog sa tunga. But when I realize nga ang ginahimo ko nga ni, nagabag-o gali sa kabuhi sang taho, digto ko naman, ginbag-o ang akon palananawon sa sininga buluhaton. Makita mo bala ang kabuhi sa mga tao nga amat-amat bag-o, kay ginagamit ka sa Ginoo, makita mo bala nga atong mga tagumatayon, ginawalihan mo, bisan bibi sila sang kamatayon, di may kalipay sila. May ara sila sang comfort nga nabatyagan, bangod sa imo. Isiling ko ay importante ni gali ang akon nga trabaho. Kabalo ka mo nga ang iban wala sing kalipay. Kaysa pamatsyag nila, wala sila sing pulos sa ginarian sang Dios. Ari bala, kuhaan nyo bala ang inyong responsibilidad? Kuhaan nyo bala ang inyong trabaho? Kuhaan nyo bala ang inyong mga purpose sa kabuhi? Kung ano matabo sa inyo subong. Ako, kung kuhaon nyo sa akon ang pag-alagad sa Ginoo, way ko kabalo kung maano ko subong. I don't know kung ano ni klase nga kabuhi. Kuhaon nyo ko sa pagiging manugwali sang Diyos, way no ko kabalo kung maano ko. Because kung ang tao, nabalaan niyang iyang purpose, may kalipay siya, kay may pulos ang iyang kabuhi. And subong nga adlaw, ginasugidan kita sa pulong sang Dios nga ikaw isa man ka messenger sang aton nga Dios, forerunner sang gospel of Jesus Christ. May manami dira nga kanta. We are called to make a difference. Di bala? I'm called to make a difference in the world that needs to change. I'm called to be a spokesman for the name above all name. Called to bear the cause of Christ. Called to give Him all my life. I will give my world a chance. Yes, I will make
I will make a difference. You can make a difference kung dalon mo ang mensahe ni Kristo Jesus. Luke 1:14, nantawan niyo, and he shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to the children. Pagbag-o sang kabuhi. Ang purpose sang kabuhi ni John the Baptist, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Gusto mo ni bala nga misyon sa kabuhi? Nga may mga pamilya nga magkayo, may mga taho nga magbag-o ang kabuhi. Hindi lang pamilya, kundi community. Magbago ila kabuhi, man-transform, magbalik sa aton nga Dios. That is why siling ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ. Wala ko yung mahuya. Bisan daloon pa ko nila sa prisuhan, ubahan ko nila, pakahuyan ko nila. I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. May gahom ini sa pagbag-o sa kabuhi sang tao. May gahom ini sa pagluwas sang kabuhi sang tao. That's why mga utod ko, don't waste your time. Sa mga young people naton nga damo ila chimpo, don't waste your time. Hindi pa ko siki oras nyo sa ML o kung sa ano dira nga games nga hindi malang makabulig sa aton nga magtubo kita. Don't waste your experience. Don't waste your struggles. Don't waste your pains. Don't waste your precious life. Kay maabot ya ang tion nga maghambal ikaw nga hindi na kuya kasarang subong. Maayo to ya sang una. Pwede patutani. Wala kita kabalo kung asta san ulang kita. Si Jesus nagsiling in Acts 1:8, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Witnesses means martos in Greek or martyr. Maantos gid kamo nga nagadala sang mensahe ni Kristo. In Jerusalem, sa imo mismo nga balay, sa imo nga asawa, sa imo nga mga kabataan, dapat maging witness ikaw sa ila. And then, in Judea, sa imo immediate family, sa kay nanay mo, sa kay tatay mo, sa mga utot mo nga wala ka kilala sa Ginoo. In Samaria, sa imo tupad balay. Sa tupad balay mo ba lang gahaboy permis ang basura? O kung bahoy ido? Sa tupad balay mo nga chismosa? Siling ni Jesus, mangin witness ikaw sa ila, hindi pagkontraha. And unto the uttermost part of the earth, sa bilog ng kalibutan. Dapat forerunner kita ni Kristo. Dapat kabalo kita nga may silbi kita sa iyang ginharian para maging malipayon naton kabuhi. And number 3, finder of the Christ. Finder of the Christ. Nakakita sang Kristo. Butsalingon, na-experience mo ang manluluwas. Luke chapter 2, about naman ini sa mga shepherds. Verse 10, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Ginbalitaan ang mga pastor, mga shepherd, sila isang angel, gindulungan ko kamo sa maayo nga balita of great joy. Grabe ini nga kalipay ang mabaton nyo, which shall be to all people. Ini nga kalipay, hindi lang sa inyo, kundi sa bilog nga katawhan. Para sa tanan. Verse 11, for unto you is born this day in the city of David
a Savior which is Christ the Lord. Verse 20, sang nabalaan ini sa mga shepherd, dali-dali sila dalagan, ginpangita to nila, kundiin si Kristo. Pagkita nila kay Mary, kay Joseph, kag kay Jesus, nga tudig to sa manger, grabing kalipay nila. After that, nagpuli sila. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen. Nga nagkalipay sila. Kay na-experience nila, nakita nila ang Kristo nga ginhambal sa ila sang anghel ng pamangkot diri. Sa imo subong nga ara dira, nakita mo na ang imo nga manluluwas. Na-experience mo na siya sa imo nga kabuhi. May binabatian mo ang iyang ngalan. How about experiencing Him in your life? Grabe ang kalipay sa mga shepherds. Nga aman, gaanta ka mo sang rason ha. Si King David, in Psalm 27 verse 4, may handom sa iya tagipusoon. No, kung king ikaw na ni pinakataas sa inyo ginharian. Mahimo mo ni tanan. Manggad, pagkaon, tanan nga fame ara sa imo, pero ini nga hari hindi mas satisfy. May ginahandom pagid sa nga mas mataas. Anong iyang handom? Sila nga, one thing have I desired of the Lord. Sila nga, amo ining isa nga ginahandom ko sa Ginoo, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Sila nga makita, kuya, gusto ko makita ang katahom sang akon nga Ginoo. Pero sang pagkataho ni Jesus, grabe kalipay sang shepherds. Nga aman, because kabalo sila nga ginhandom ni King David, nakita nila. Because si Jesus, according sa Colossians 1:15, siya ato ang image of the invisible God. Hindi mo makita ang Diyos. Pero ang mga shepherds, nakita nila ang imahen sang Diyos kaya hindi makita. Colossians 2 verse 9, for in Jesus dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa iya nga pagkataho, nagaistar ang kabug-usan sang Trinity. Hindi mo na maintindihan, no? Son siya, pero ara madang Father, ara madang Holy Spirit, pero lain-lain sila. Patamunin ginambal sa Bible eh. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him. Kompleto na ikaw sa iya, which is the head of all principality and power. May iban nga sad ilang December, kiti single sila. Di ba? Naisa sila kay, ang iban may partner, pero sila single gyapon. Anong solusyon dira? Siling diriyo, ye are complete in Him. Kompleto na ikaw kung may Kristo ikaw. Tidugay naman ko, pastor, Christian, single man ko gyapon. Basi may kulang. Anong kulang? Himua bala si Jesus top priority mo. Kaya ginapangayo mo ara sa iya. Gusto niyo ebidensya? No, hindi na, takaan na ka mo sa istorya ko. No? Love no? Himua siya nga top priority. Because
Kumpleto na siya. Ara na da sa iya tanan. Gusto mo love life? Gusto mo kwarta? Success? Kaalam? Ano pagid? Name it. Ara sa iya tanan. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, which is the head of all principalities and power. Ano pa pangitaon mo? Kumpleto na ka kay Kristo? Unahalang sa. That's why si John the Beloved, ang nagaulon pirme sa dughan ni Jesus, nagpanaksigid niya. Ginaprove niya, ginahambal niya kung anong nakita niya. John 1 verse 1, sila nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Inang pulong nga na Diyos na sa, upod na siya sang Diyos sa sugod-sugod. Verse 14, kag inang pulong naging taho, kag nag-upod sa aton pangabuhi. Kag kami, nakita gid namo ng iyang himaya, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tutuod ni saya. Nahalin siya sa Diyos. Tutuod ni saya nga Diyos. In 1 John, nagsulat siya liwat, 1 John verse 1, sila niya, that which was from the beginning, which we have heard, nabatian siya namon, which we have seen with our eyes. Sila niya, tangible ni siya. Nakaptan namon, nabatian ini namon siya, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Sinong word of life? Jesus Christ. Upot nila pangabuhi. Verse 2, for the life was manifested, and we have seen it. Nakita gid namo ng kabuhi, and bear witness, and shew unto you that eternal life. You see, eternal life is a person. The person of Jesus Christ, which was with the Father and was manifested unto us. And He said, that which we have seen and heard, declare we unto you. Ang nabatian namon, kag nakita namon, ginasugid namon sa inyo, that ye also may have fellowship with us. Sila nga, ang purpose namon nga ginasugid namon para kamo man nga mga nakabati, mangin kaupod kamo namon sa fellowship. Kag ini nga fellowship, iya sang aton amay, kag iya ini sang iya nga anak nga amo si Jesus Christ. Ti, madamo nga tao na subuan. Kaya nga aman, wala ni sila kaintindi sang value ni Jesus sa ila kabuhi. Bali, wala ni sa ilaya. Yes, they celebrate Christmas, sigo ang regalo, ang festivity, pero ang persona, ang value ni Jesus, wala sila kaintindi. Dalisway, basi mag-question kita, nga ang wise men, bisan layo-layo, nagkadto gid sila, nangita gid sila kay Jesus. Sa ila pagkadto, naghatag pa sila regalo. Ang ila regalo, manggad. Manggad nila. Nga amugid ni ang ginhimo nila. Ang answer, because kabalo sila sang value ni Jesus. Kung balaan mo ang value sang isa ka persona, hindi ka mag-usik sang tsimpo sa iya. Himuon mo ang tanan para i-please mo siya. Di ba? May kanta na bala nga, you are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Ang nagakanta lang sinaya, ang nakaintindi sang value sang aton Ginoo. Kaysa wala iya nakaintindi, bali wala man na iya sa iya. So many people today
ara sa kasubo. Nga aman, wala sila ka kilala kay Jesus. No Jesus, no joy. Kung kilala mo si Jesus, kakilala ka sang kalipay nga tudtuod. Kung wala ikaw kakilala kay Jesus, wala ka man sang kalipay nga matudtuod. Jeremiah 29:13, "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." Hindi budlay pangitahaon ng Ginoo, Pangitaa sa bala sang imo bugos nga tagipusoon, siling sa Ginoo, makita mo gid ako. Makita mo, actually, hindi ta na gani kinanglan pangitahaon ng Dios, kay siya na ang nangita sa aton. Nagkari siya sini nga kalibutan. The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung tuuhan mo siya, may kabuhi ikaw nga wala sing katapusan. Yes, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano ba lang meaning sang Jesus? Jehovah my salvation, or God my Savior. Ano ba lang meaning sang Christ? The anointed one, the chosen one, the only one. Ano ba lang meaning sang Lord? Master. So amuna nga ngalan ang imo nga tuuhan para maangkon mo kag makita mo ang kaluwasan sa imo kabuhi. John 1:12, "But as many as received Him." Sinong ginbaton mo? Ginbaton mo si Jesus, si Lord Jesus Christ. Kontrata ini. Deal or no deal. Batunon mo siya nga imo nga God my Savior, the only one, wala na sang iban, or Master. Kung ginbaton mo, siling niya, kung ginbaton mo sa tagaan, ikaw sing gahom. Otoridad nga maging anak sang Dios. Kag amuman sa ila nga nagtuo sa iya nga ngalan. Matunon mo na, deal or no deal, Lord Jesus Christ, o kung Savior lang, kung batunon mo na kung sino siya, kung ano siya, then maging anak ikaw sang Diyos. The birth of true happiness. Number 1, pabor sang aton nga Ginoo. Number 2, you are a forerunner of Jesus. And number 3, finder of the Christ. Ang kagina nga question, what makes your heart, what makes your heart to feel happy? Ano ba lang nagapalipay sa imo nga tagipusoon subong? If your hope for happiness is in the world, hope for it only in Jesus. Mga muyo kita sa siningation. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mensahe nimo nga ginhatag subong. Kabay Ginoo, nga sa amon Ginoo nga worship service, naintindihan namon kung nga kami nga mga kaanakan nimo. Kinahanglan kag may rason gid nga magpangalipay. Bisan Ginoo sa tinion nga hindi namon Ginoo maintindihan. Lord, kabay pa ang imo nga pagkari kag ang imo nga mensahe sa amon tanan. Nagdala Ginoo sang matudtuod nga happiness and joy sa bug-os namon nga kabuhi. I pray, Lord, sa tagsa-tagsa ka mga kaanakan nimo, nga hindi sila magpangita sang kalipay nga temporaryo,
kundi kalipay nga yara kay Kristo Jesus. Nga ini nagabunga sa amon nga kabuhi. Sa madamo Ginoo klase nga maayo nga mga bagay. Lord, I pray nga ini nga kalipay hindi lang umalagi, kundi ma-share man namon sa iban, kag sila man makaintindi kag makabaton kay Kristo Jesus among matudtuod nga kalipay. Samtang kita nagapray, maghatag ako sang gamay nga imbitasyon. Kung ikaw subong, wala pa nakakilala o nakakita sang manluluwas sa imo nga kabuhi. Maybe amo ini ang tion nga magbaton ikaw sa iya bilang imo nga Dios nga manluluwas. Nagaisahanon nga manluluwas kag imong Kristo kag imo nga agalon sa imo nga kabuhi. Bato na siya sang bug-os nimo nga tagipusoon. May ara bala magabayaw sang iya kamot, nagasiling, Pastor, first time ko magabaton kay Jesus subong. Yari ako, ginabaton ko siya bilang akon Lord Jesus Christ. May ara bala magabayaw sa iya kamot. Kung iban sa inyo nahuya, bato na siya sa imo tagipusoon subong nga adlaw. Lord, I thank you, Lord, sa siniginoo nga service ngay mo ginhatag sa amon. Dalayawon ikaw sa amon kabuhi kag sa imo binuhatan sa amon. Salamat sang imo nga grasya. Salamat kay ginhimo mo kami nga forerunner, and salamat nga na-experience namon ng amon manluluwas kag Ginoong Hesukristo sa amon nga kabuhi. Ang pagdayaw mangin sa imo subong, in Jesus name, amen.